Kaya nyo ginawa yan kasi yan ang benggansa ninyo kay BP Sara. Pinarurusahan nyo yung kanyang sinasakupan, yung kanyang staff dahil hindi nyo mapersa na pumunta sa inyo. Yan ang katotohanan yan. That's the long and short of it. Attorney Sal, every Monday lumalabas po yung column sa Manila Times, itong Counterpoint. At una sa ating talakayan ay yung column, no? Mainit na usapin ngayon yung pag-contempt kay Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Lopez. Saan at kailan ba dapat gamitin ng Kongreso yung kapangyarihan na ito na kanilang pag-cite ng contempt sa mga resource person, and when ito nagiging abuse of power at nagiging assault on dignity? Unang-una, nakalagay naman sa rules nila kung anong mga grounds. One is misbehavior. And ang ginagamit nilang ang ginagamit nilang rason, sabi nung convicted felon convicted solon na pending ang appeal. Sabi niya, one of the reason, eto na naman kami, one of the reason, may S ang reasons. Bakit ba? Grammar Nazi. Grammar, ano ba yan? Yung isa, with regards, nilagyan ng S, yung with regard. Ito namang isa, kaya nga one of the reasons, isa sa mga, anyway, undue interference daw. Bakit ito undue interference? Pag sinabi mong undue interference, maling pag-block ng isang proceeding doon sa kanila. Teka muna. Yung letter, kasi ang naging ground yung letter eh. Sabi sa letter, kung maaari, wag nyo munang ibigay yung mga hinihingi yung dokumento. Kasi number one, baka may potential paglabag yan sa principle of separation of powers. Because each department in the government, according to the Constitution, has its own respective power. Baka may commission, meron ang inyong legislative. Pangalawa, hindi pa naman tapos yung investigation nyo. Baka madideprive kami ng aming mga karapatan dyan. So, ang naging letter. And to the mind of the members of the committee, yun ay undue interference. Teka muna. Tingnan mo natin kung nagkaroon ng interference. Nagbigay ng subpoena. Ang tanong ko, yun ho bang Commission on Audit? Sinunod yung subpoena? Hindi. Kung hindi sinunod, meron nga interference. Kasi, yun ang naging dahilan mo, kaya hindi ako nagbigay ng... Pero kung yung dokumento ibinigay, nasaan yung interference? Nasunod ka pa rin. Pangalawang tanong, yun o bang Kongreso, yung committee, hindi nila natanggap yung hinihingi nila? Aba, kung natanggap po ninyo, ano ang interference doon? Anong pagadlang? Tuloy pa rin ang investigasyon. Pag interference, in-interrupt mo, hindi natuloy. Natuloy nga eh. So ano interference? So madali sabi, kaya ako sinabi ko sa article ko, it's misplaced and flimsy. Ang katotohanan dyan, walang galang na sa inyo, huwag ko kayo masasaktan. Kung masaktan man kayo, dapat lang. Hindi kaya tumawa doon Attorney, kasi meron ako itatanong. Hindi, teka muna. Huwag mo kayo masasaktan, sabi ko. Dahil? Kung masaktan kayo, tama lang. Nawala tuloy yung aking... Oo nga kasi hinintay mo yung tawa ko kasi iniisip ko yung may tatanong kasi ako sa'yo O sige, tanong muna, para bumalik yung aking Kasi Attorney Sal, yun nga, in-explain mo, diba, walang undue interference. Pero, na nakaramdam ng, para kay Attorney Lopez, injustice yung nangyari sa kanya. Hindi lang injustice, it is an assault on her person. And, kung ikaw ay isang mambabatas, Attorney Sal, tapos gumawa ka ng basis na, can we say, that unconstitutional
for you to contempt someone, pwede ka ba maging accountable kahit you're a lawmaker? Ang mangyayari dyan, pupunta ka sa Korte Suprema at ireklamo mo na mali yung contempt, kailangan pawalang bisa yun. Kasi mali yung ginawa niya. And it's supposed to be last day ngayon ng contempt, diba, Attorney Sal? Oo. Tapos sabi ng Kamara na, pag-uusapan pa mamaya sa committee kung pwede ba nila i-extend yung contempt na yun? Ayun, nasa sa kanila yun. Wala naman imposible sa Ganon kanila. yung kanilang kapangyarihan, Attorney Sal. They can extend. Unlimited yung kanila. But there should be a reasonable legal basis. Pero hindi, ang mas matindi doon, mali na nga yung contempt. Ang pinakamatindi sa akin, yung assault on dignity, yung ginawa nilang in the dead of the night, in such an ungodly hour of midnight, 12:00 ng gabi, pinasok nila yung kanyang detention room. Can you imagine that? Kung ikaw na doon, nag-iisa ka, babae ka, nakapajama pa raw siya. At ayaw pa lang payagan na dapat nandun yung abogado niya. Tapos bigla kang hihilahin doon. Talagang matatakot ka. Kaya, nung binisita ko, she was a nervous wreck. Talagang na-trauma siya. Talaga. Kaya kita mo naman, nag-iiyak siya. Hysterical na nga siya. Oh, nagsuka-suka nga siya. Suka-suka pa. Hanggang nadismayado na, di ba? Na the unconsciousness left her. Oh. Kaya, para sa akin, pinakamatindi, lalo pa, there was a pending motion for reconsideration, reduced into writing. That was not resolved. And it was resolved. Ang tanong, paano na-resolve? Wala naman kayong session na. Exactly. Paano? Nag-usap-usap kayo? By virtual? Tele-telepono? O nasaan? Nasaan yung resolution na yon? Denying. And ang talaga naman, alam mo, nagpipigil ako magmura eh. Kinadaan ko lang sa tawa. Bakit mo itatransfer? Is she a security threat to this nation? Ano ba? Ano bang ginawa? Alam mo, I was watching Attorney Lopez. Napanood mo ba? We're monitoring. She was the epitome of decorum, ethical conduct. She was responding clearly, not evasively, distinctly, to the point, and with such a respectful language. Napakabait niya nga eh. Siya ang pinakamagalang na nakita kong doon. Palibasa, abogado. Pagkatapos, igaganon mo, tatartuhin mo ng ganon. Alam po nyo, itong si Attorney Lopez, ito galing sa angkang ng magandang reputasyong pamilya. Anak ko ito ng dating piskal, dating judge, Jose Joe Lopez, who happens to be a member of the Sigmaro. Brad ko ito nauna lang sa akin sa fraternity. Not only that, uncle niya si Mayor Elias Lopez, kapatid ni Joe Lopez yung tatay niya, who is supposed to be among the greatest mayors in Davao City. Nung wala pang Duterte, ito ang the greatest. Mayor Elias. Nung dumating ang Duterte, naging second siya. Pareho sila greatest. Ang reputasyon nila. Hindi lang yun, Kayo, hindi nyo alam kung sino itong pamangkin nito. Itong si Lopez, ang nanay nito, si Nina, ang kapatid nito, asawa ni Victor Corpus, General, yung NPA na, di ba nag-defect, tapos bumalik. Hindi yung ordinaryo. Tapos kung ganun yung tratuhin yung ali, napakabait na. I remember, nasa first year high school lang yan nung palagi ako nagpupuntang Davao. Kaya malapit sa akin yun eh. I see. Alam mo, Attorney Sal, kasi nakita namin anong nangyari, di ba? Kinquestion mo, bakit madaling araw sinerve yung order? And kami na nanonood, Attorney Sal, so masyadong kapareho sa nangyari sa KOJC. Madaling araw sineserve yung mga warrant of arrest. Ang dami din polis na pinapadala. And then, di ba, Attorney Sal, at one point, may doon, may napaulat na plano pala ng mga polis na isalisi yung pagsakay ni Attorney Lopez doon sa sa ambulansya
idediretso na nila ng correctional. Kaya pinipigilan nilang sumakay doon si VP. Kaya, mas lalo tuloy siya hysterical, Attorney Sal, and very anxious doon sa nangyari. With that kind of treatment sa kanya na wala naman siyang kaso, wala siyang napatunay, wala siyang kasalanan, Attorney as in Sal. wala. Tapos Saka, ginaganito siya ng gobyerno, Attorney Sal. she's a respected member of the Integrated Bar of the Philippines. Wala siyang kakaso-kaso, nothing. Tsaka alam mo, yung sinasabi mong pareho lang ginawa sa KOJC, yung ginawa sa KOJC, pwede pa nilang sabihin, kaya namin ginawa yun kasi marami. Tsaka may balita kami, ganyan. Ito yung nag-iisa, babae pa, Exactly. Diyos ko, perdon naman, Diyos Maria Josep naman. Walang, talaga naman kayo, sa sarap yung batukan. Attorney Sal, Grabe talaga. yung reporter natin during the press con, before na hysterical si Attorney Lopez, we were asking her if we can still trust this government. She can no longer trust this government. What's happening? And yung mga kababayan natin na nanonood, even them, Attorney Sal, nag-iisip kung kaya pa ba natin Hindi ba ang sagot niya? i-trust ang government. Ito ba ang sagot niya? Nilagay ko sa last paragraph ko. She cried in anguish. Wala nang batas sa bansang ito. There is no more law in this country. Yun ang sagot niya doon. So if there is no more law, how can you trust? And anong end game ng gobyerno, Attorney Sal, with all this persecution, with all this abuse, with all this assault on dignity? What is the end game? The ending is it will end. And you want it soon, Attorney. Yan ang mangyayari. Kasi at stake ang stability ng bansa. Napapahiya tayo sa ibang bansa, Attorney Sal, with this kind of situation, Attorney Sal. Di ba? Yes. It's very dishonorable na may ganitong klaseng nangyayari. And Attorney Sal, aminin man o hindi ng ating mga mababatas, napapahiya sila. The institution, yung House of Representatives, nababasto sa mga nangyayari. Kasi hindi naman lahat ng mababatas, Attorney Sal, pwede natin sabihin na inaabuso ang kanilang kapangyarihan. Iilan lang naman sa kanila. Ilan lang, dahil marami naman yan matitino. Kaya sa katinoan nila, tumahimik na rin sila. Kaya nakakatulig ng katahimikan para ang sementeryo pag hindi araw ng patay. At ano ang kailangan mangyari, Attorney Sal, para hindi na sila manahimik, ang mga nananahimik ngayon? Siguro kikilitiin natin sa kanilang armpit para magtatatawa Para na. magising? Para magising. Pero kasi, Attorney Sal, sasabihin ng ibang mga kababayan natin, sila-sila lang naman yan ang nagkakaproblema, wala na kaming pakialam dyan, sila-sila lang. Pag ganyan ang klaseng attitude, Attorney Sal, anong mangyayari sa bansa natin? Hindi lang yan, ha? Kasi may nag-text sa akin, Attorney Sal, pwede mo bang i-discuss niyo sa TikTok niyo yung meron nung nagte-trending na na drama lang daw yung ginawa ng dalawa. Oh? Can you imagine that? Pati yun. Ilagay niyo ang sarili niyo doon. Ha? Ikaw, kung ikaw, Hana, nandun at ganun ang ginawa sa'yo, anong gagawin mo? Hindi ko ma-imagine yung sarili ko, Attorney Sal. Hindi ko nga alam, Attorney Sal, kung ako yung nasa posisyon ni Attorney Lopez, kung gano'n. Diyos ko, baka Okay lang Hindi yun. ko talaga lubos maisip, Attorney Sal, baka maging violente ako. Okay lang yun kung business hours. Umaga, wala, ordinary yun. I will read your ganito. Pero, papasukin ka doon kasi ang lock nasa labas hindi naman nasa loob Kaya hindi ba ang ginawa niya? Tinulak niya. Yung double Tinulak niya yung double deck. Kabigat noon, kalit na babae. And may chronic back pain siya. Pero mo na kaya niya yun. Talagang kayo talaga. Ano ba kayo? And it's all because she is associated with the Vice President na pinapersecute ng gobyernong ito. Ang katotohanan, yung sinasabi ko kanina, huwag kayong magagalit Kung magagalit kayo, dapat lang magalit. Kaya nyo ginawa yan kasi yan ang benggansa ninyo kay BP Sara. Pinarurusahan nyo yung kanyang sinasakupan, yung kanyang staff dahil hindi nyo mapersa na pumunta sa inyo. Yan ang katotohanan yan. That's the long and short of it. So, personal nga nagpunta si VP Sara, sinamahan
si Attorney Lopez, no, dyan sa Kamara, Attorney Sal, habang nakakontempt. Hindi man sila magkasama doon mismo, no, sa detention cell o room kung saan nagsastay si Attorney Lopez. At mas, kasi nga, hindi pinayagan si VP Sara, kaya nandun siya sa office ni Congressman Pulong. Pero nung ta-transfer na siya ng correctional, hinihingi ni Attorney Lopez na nandiyan yung abogado niya, nag-step in si VP. Sabi niya, ako maging abogado niya. Tapos, kina-question ni Congressman Chua na hindi pwede mag-lawyer si VP Sara sa kanyang chief of staff. Two things. Number one, gusto niya samahan sa detention room. Sabi lang, hindi pwede kasi next of kin ang kailangan. Wala nga yung nanay nasa Davao. Wala nga mga kamag-anak dito eh. Kaya next of kin niya, yung boss. Moreover, talagang very close yung pamilya yan ever since. Talagang ganun sila magkalapit. So, dapat pinayagan nila. Number two, ano sabi niya? Sabi ni Chuchua? Chua. Na Hindi tama na yung maging abogado si VP Sara. marami rin, may mga nagaganyan, pati yung mga abogado, yun din yung isa sa mga tanong sa akin kanina. Sabi ko, bakit? Ang bawal yung mag-practice. Practice ba yung ginawa niya? Nagpakilala siyang abogado? Hindi. Talaga kayo. Abogado si, Abogado siya. VP Sara eh. Alam niya ano yung limit ng kanyang, ano yung kanyang... Hindi practice yun. Yes. And ito pa, Attorney Sal, kina-question ni Congressman Marcoleta, yung inilabas na madaling araw, tapos papuntang weekend, walang quorum, di ba? Walang opisina ang House of Representatives. Paano sila nakakamap ng ganong klaseng report na hindi sila dumaan hindi sila nag-quorum, hindi sila nag-meet. Sabi nila, nag-zoom daw. O asan yung report? Dapat maging transparent na yung House of Representatives. Itong si Chairman Chua, kung paano nila nakamap na hindi nila inaksyonan yung motion for reconsideration ni Attorney Lopez, tapos nakagawa sila ng order na palipatin siya ng correction. Hindi siya ang una nagtanong noon, yung binabanggit mo. Si Inday Sara nagsabi noon during the press con. Nasaan? Nasaan ang transcript nyo? Pakita nyo sa amin. Bakit bigla na lang kayo nagkaroon ng ganyan? Yun. Si Inday Sara yun. She was the first to question that, asking, where? How did you meet? If you met, where's the transcript that will show, that will document? Wala eh. Wala. And the people should demand for Ngayon, transparency. sa tingin ko, gagawa sila. Yes. Madali lang naman gawin yun.